ngayon nakikita natin mukhang ang ating spending kumbaga parang out of control eh. Walang control sa spending, gastos tayo ng gastos ano. Without regard kung saan natin kukuhain, kumbaga parang bahala na. Yung susunod na administrasyon na lang ang magmomroblema niyan, tayo ituloy-tuloy lang sa paggasto. Ngayon po, sa proposed national budget po natin, mahigit 6 na trilyong piso po yan. Papaano popondohan doon sa kanilang mga presentation na kahapon kung na-monitor po ninyo, ano ho ba ang nakikita po ninyong magiging sources? Sapat ho ba yung mga resources natin para pondohan nga itong budget natin sa susunod na taon? Ako yung nababahala, Jade, kasi kung makikita natin, I think meron tayong slides dyan meron ako pinadalang slide. Punta tayo sa slide number, kung di ko nakamali, baka 4 or 3 yon. Kung saan makikita natin yung hindi yan, yung isa pa. Yes, that one. Okay, mga kababayan, ito nakikita po ninyo sa inyong screen, yan po ay galing po yan sa kanila kahapon. Kasi pinanood ko po yung naging proceedings yan yesterday. And ito yung pinakita ng Department of Finance in terms of kumbaga, yung sitwasyon natin ngayon, ano? Makikita natin for 2025 for example, ano, ang government revenue ay nasa 4.5 trillion, no? And ang expenditure natin ay nasa 6 trillion. Ang deficit po ay nasa 1.56 trillion. So may deficit. At makikita po ninyo for 2026, yung deficit pina-project nila na lalaki. So mukhang ang aking sa pantaha dito, Jade, no, is ina-anticipate na nila na for budget 2026 magiging mas mataas ang paggastos ng gobyerno kaysa sa pagkukolekta nila ng revenue. So pino-project nila ng mas malaking deficit. And in fact, over the next few years, makikita po ninyo sa 2027 onwards, yung deficit paliit ng paliit. Pero I highly doubt na mangyayari yan kasi yan din ang sinasabi nila back in 2023. Sabi nila may bababa ang deficit and yet hindi po itong nangyari. In fact, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, yung ating pong budget deficit ay lumalaki ng lumalaki. Ibig sabihin po niyan, mga kababayan, mas mataas po ang paggastos ng ating gobyerno kaysa po doon sa kanilang kita. No? So ibig sabihin niyan, meron pong tinatawag na kawalan ng disiplina sa paggastos. Kasi ang dapat po na nangyayari dyan, in fact, ang goal po ng Philippine Development Plan was to actually lower yung ating deficits over the years. Kailangan bumababa po yan. Pero ang nakikita po natin ay hindi po ito ang nangyayari, lumalaki ng lumalaki. So ang tanong, bakit po ito lumalaki? Ito ba'y dahil dun sa mga insertion ng ating mga mambabatas, kaya lumalaki yung kinakailangang budget ng ating gobyerno? And then ang related question dyan, Jade, saan natin kukuhain yung kakulangan? At dyan napapasok yung pangungutang. So pakita nga natin yung slide number 3. Meron ako slide dyan na galing din sa kanila yan yesterday. No? Pinakita ito ng Department of Finance, yung ating pangungutang. Hindi yan, yung isa pa, yung about debt. I think slide number 2 yon. Kung di ako yes, that one. Okay. So kung titingnan niyo po mga kababayan, ito sa screen natin, ito yung datos across different administrations. Mula kay Marcos Sr. hanggang ngayon kay Marcos Jr. So ilang presidente yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? 7 presidente yan. And 8 kasama si Marcos Jr. So makikita po ninyo dito yung debt accumulation. No? Kung gaano karaming utang ang naidagdag ng mga iba't ibang administrasyon. At makikita nyo rin dito yung debt to GDP ratio, no? Yung laki ng utang ng ating bansa relative dun sa laki ng ating ekonomiya. Focus po tayo dyan sa column na sinasabing NG, debt to GDP ratio in percent. Makikita po ninyo, no? Across the 8 administrations, si Marcos Jr. ang may pinakamataas na debt to GDP ratio at 63.07%. And it's still counting. Tumataas pa po yan ang tumataas. At kung titingnan po ninyo yung debt accumulation, ito po yung naidagdag, no, na utang ng mga administrasyon. I want to focus sa pagkukumpara dito doon sa administrasyon ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos Jr. sa kasalukuyan.
Ang naidagdag po ng Duterte administration sa utang ng bansa ay nasa 6.8 trillion. No? Kasi mula, iniwan ni Pinoy was 5.95 trillion. Nung umalis si Pangulong Duterte, it was at 12.79 trillion. Ang naidagdag ni Pangulong Duterte was 6.84 trillion sa utang natin. And alam naman natin na kung bakit naging ganyan yan, it's because nagkaroon ng pandemic. So ano na yan, history na yan. Pero nakababahala dito mga kababayan is yung naidagdag na utang under the current administration. Kung titingnan nyo ha, kalagitnaan pa lang tayo ng administrasyon ni Marcos Jr. And ang utang natin is at 17.3 trillion. Kung ibabawas niyo po yan doon sa 12.79 na iniwan ni Pangulong Duterte, kalagitnaan ng administrasyon ni Marcos Jr., ang naidagdag na niya is 4.5 trillion na. Tandaan nyo ha, buong administrasyon ni Pangulong Duterte, that was 6 years. Around 6 trillion ang naidagdag sa utang. And yet kay Marcos Jr., sa kalagitnaan pa lang tayo, nasa 4.5 trillion na. So ang aking estimate dyan is by the time na matapos si Marcos Jr., nasa 2028, ang maidadagdag sa ating utang ni Marcos Jr., ng kanyang administrasyon, 9 trillion pesos po ang madadagdag. Projection ko na ito kasi kung ganito yung rate ng increase ng pangungutang natin, by the time he leaves office, ang naidagdag ni Marcos Jr. na utang is 9 trillion. Kumpara nyo kay Pangulong Duterte, which was at 6 trillion, may pandemic pa noong time na yon. Ngayon, wala naman po tayong pandemic. Bakit 9 trillion ang naidagdag dyan? Saan napunta yung 9 trillion? So that's the question. Another question is, kayo, mga nanonood, taong bayan, naramdaman nyo po ba kung saan ang punta? No? Naramdaman nyo po ba itong 9 trillion na utang na ito? And then ikatlo, nagkaroon ba ng improvement sa buhay ng tao mula dito sa inutang na ito? Nag-translate ba ito into meaningful economic outcomes? Nag-translate ba ito in terms of economic growth? No? So these were the questions, Jade and Admar, that I was expecting that some of the people doon sa mga committee, yung ating mga magagaling na mga congressman, yan ang inaasahan ko na dapat sana tinanong nila. And yet, wala kasi mga critical thinkers na mga economists din sa house natin. So kailangan, I think, magkaroon dyan ng critical thinker na economist to ask these kinds of questions. Kasi nga, this is a matter of important public concern. Kasi ano yun pera ng taong bayan yan, yung dinagdag na utang, pagbabayaran niya ng mamamayan. At yan pagbabayaran niya ng mga susunod pa ng administrasyon at henerasyon ng mga Pilipino. Kaya nga, alam mo, Jade, nakakaawa dito yung susunod na administrasyon. Kasi ang magmamanan yan, sila. And imagine 63% ang ating debt to GDP ratio. And fino-forecast yan ng Department of Finance na mas tataas pa yan hanggang sa katapusan ng termino ni Marcos Jr. Kaya nakababahala po yan mga kababayan. At ako'y nababahala dahil wala nagtanong nito kahapon doon sa deliberation sa House, Jade. Opo. Ang tanong naman ngayon, Doc, papaano ito mababayaran ng mga susunod na henerasyon? Ano bang mga sources natin? Kasi nakikita natin sa sinasabi po ninyo, ang pinaka-source natin, utang. Yes. Meron namang collection. May internal revenue tayo. In fact, nandun din sa isang slide natin. Pero huwag pakita natin kanina. Meron tayong collection sa mga buwis. Meron tayong collection mula sa mga PAGCOR halimbawa, meron din sa mga GOCCs. At syempre, meron ding mga pangungutang. Kaya alam mo, Jade, the first order of business, I think, ng susunod na administration is to ask all agencies of government kung magkano ang kanilang matitipid. Kasi mukhang sa susunod na administration, isa sa mga focus dapat ng gobyerno na yan is to actually lower our debt obligation. Kasi pag mataas, Jade, ang ating debt obligation, nakakahila ito pababa ng paglago ng ating ekonomiya. Kasi imbes halimbawa na yung pera ng gobyerno na mapunta sa mga productive na mga proyekto, napupunta lang ito sa pagbabayad halimbawa ng interest ng inutang. So yun.
So kumbaga ang isa sa mga dapat na gawin ng susunod na administration is how to actually lower yung ating debt to GDP ratio. Kailangan maibabayan to sustainable levels. Kasi what if, Jade, magkaroon ng panibagong economic shock in the future? Kagaya halimbawa nung pandemya na hindi naman natin inaasahan, bigla na lang dumating sa atin. Mabuti na lang ng mga panahon na yon, ang ating debt to GDP ratio was around 40%. So kung nagkaroon man ng dagdag na 20%, no, naging 60-something% yan, meron pa rin tayong kumbaga masasandalan. Pero sa ngayon, no, makikita natin kay Marcos Jr., we are already now sitting at 63%. In fact, ang pinakamataas sa not really in the history, but in the last 40 years, was around 71%. No, yung ating debt to GDP ratio. Around 71%. So, papalapit na tayo doon. No? 63 is, ilang porsyento na lang yan, nasa 71 ka na. Diba? So, kinakailangan ang susunod ng gobyerno dyan, susunod na administration, maibabayan, ma-increase yung ating revenues, no, yung ating spending, magkaroon tayong tinatawag na fiscal discipline, Jade, and at the same time is magkaroon ng kumbaga appeal to the different agencies kung saan sila makakahanap ng savings. Alam mo dito sa Canada, Jade, isa sa mga ginagawa ng gobyerno dito, kapag ka nakahanap ng savings ang isang ahensya, tatapatan yun ng gobyerno. Kung nakahanap ka ng 1 peso mo, 1 peso na savings, dadagdagan ko ng 1 peso yung budget mo kung makahanap ka ng 1 peso na saving. So isa yun sa mga pwede nating gawin para ma-encourage yung ating mga iba't ibang ahensya na magtipid. Kasi sa ngayon nakikita natin mukhang ang ating spending kumbaga parang out of control Walang control sa spending, gastos tayo ng gastos without regard kung saan natin kukuhain, kumbaga parang bahala na. Yung susunod na administrasyon na lang ang magmumroblema niyan, tayo ituloy-tuloy lang sa paggastos. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Doc, suma total dito sa uutangin natin for next year, aabot po ng nasa 2.7 trillion pesos para po yan sa 2026 national budget. Oo, so yun yung difference, uutangin yan. At syempre, ang question dyan is, paano mo babayaran yan? So ibig sabihin, in the future, pwede mong gawin is magtaas ka ng buwis or Jade, mangutang na naman tayo para bayaran uli yung utang. No? Para nagro-roll ka lang ng mga utang. So pwede rin ganun yung gagawin nila dyan. But yet, sinasabi ni Secretary Recto yesterday, kasi pinanood ko talaga ito kahapon sinasabi niya na majority ng ating utang is domestic. So maganda rin naman yon, na domestic yung ating majority ng ating mga utang kasi kung external yan, mas mataas yung level ng risk. Kung malaki, parang sa Sri Lanka, nangyari, nauusan ng external sources yung domestic sources ng pangungutang nila kaya nagkaroon sila ng problema. Utang sila ng utang and then most of that is external. Pero it doesn't mean na kahit na mataas yung porsyento ng utang mo from domestic sources, it doesn't give you the license na umutang. We need to borrow, but we have to borrow responsibly, Jade. If we have to spend, of course, we have to spend responsibly. So yun po yung kinakailangan natin. Kailangan maibalik sa ating gobyerno yung tinatawag na fiscal discipline. Kasi ang focus ngayon nila, puro fiscal consolidation. Sa fiscal consolidation, makahanap ka ng mga revenue sa iba't ibang mga sources, may isaayos mo yung tax system. Yan yung tinatawag na consolidation. Pero nakakalimutan din natin yung disiplina sa paggastos. So I think what we need to have is a sense of fiscal discipline para maging maayos yung ating paggastos and maibalik ito sa sustainable levels.